Oo mga kababayan, tama po yung nakikita niyo dyan sa screen na yan na nasa Davao po si President Bongbong Marcos. Kumbaga nandun na naman siya na mahagi ng tulong mga kababayan sa mga taga Davao area po. No? So napanood niyo naman at nakita niyo naman kung gaano karami ang mga sumuporta o sumalubong sa ating presidente mga kababayan dyan sa may area ng Davao po. No? So ngayon lamang po iyan na ginanap. So kahapon po ay SONA po ni President BBM at ngayon ay lumipad na naman sa Davao area upang mamahagi ng tulong doon mga kababayan. So ganyan po ang ating presidente, talagang solid sa kanyang pagtatrabaho mga kababayan, talagang hindi niya ipinagpapaliban ang lahat. Kumbaga pag gusto niyang puntahan is pupuntahan niya mga kababayan. Alam naman natin na ang Davao area ay yan po ay baluarte, puno, no? Kumbaga, inaangkin ng mga taga Davao o taga Mindanao na ang Davao po ay baluarte ng mga Duterte, mga kababayan. So, ito yung patunay mga kababayan na hindi po lahat ng taga Davao ay nakasuporta sa mga dating administrasyon o Sara Duterte mga kababayan. Ano? Hindi po yan lahat. Talagang meron po na solid na sumusuporta sa administrasyon kasi alam naman nila na tama po yung ginagawa ng presidente ng Pilipinas mga kababayan. So, dun sa mga nagpapakalat ng fake news na lagi nga nila sinasabi mga kababayan, ang Davao ay kumbaga hindi daw pwedeng pumunta pag umapak daw itong administrasyon doon sa Davao ay merong paglalagyan mga kababayan. So yan po ay walang katotohanan mga kababayan kasi nakita naman natin dyan sa mismong video na yan kung paano nila i-welcome sa matataas na opisyal po mga kababayan na nandun. Kung paano nila i-welcome ang administrasyon. So ito, tuloy-tuloy tayo at panoorin natin tong video na to. Tara, sabayan niyo ako mga kababayan at tingnan natin kung ano yung mga iba pang kaganapan o gagawin ni President BBM dito. So ito panoorin natin. De Oro, natatanggapin ni na Governor Raul Mabanglo, Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Congressman Leonel Ceniza, ABC President Mark John Colina, at Ana May Taglos na siyang kumakatawan sa 1,185 presidential scholars ng probinsya. Ngayon naman po, upang tanggapin ang kabuoang halaga na 40 million or 44,600,000 pesos para sa 223 barangay ng probinsya ng Davao del Norte, tinatawagan po natin si Governor Edwin Hubahib, Congressman Jose Manuel Agameo, ABC President Norman Librero at Karil Hope Naluan na siyang kumakatawan sa 1,115 presidential scholars ng probinsya. At ito mga kababayan, kung mapapansin niyo po sa lahat ng pinupuntahan ni Presidente BBM is halos magkapareho po ng ipinamimigay ni BBM doon. Kung ano yung gamit na ibinigay niya sa isang area, ganun din po ang ginagawa ni BBM sa ibang area. Nang sa ganun ay hindi masabi ng mga ibang tao mga kababayan, ganito napaka-unfair naman ang presidente na to kasi iba na naman yung kumbaga iba yung ibinigay dito sa amin tapos iba yung binigay sa kabila, di ba? So, ang ating administrasyon mga kabayan ay kumbaga lahat ng binibigay niya ay pareho kung nagbigay man siya ng isang traktor o yung ginagamit sa farmer. Pagka-farm mga kababayan is ibibigay rin din niya doon sa isang kung saan siya magbibigay mga kababayan. So, ganyan po ang ating administrasyon. Kumbaga, patas po mga kababayan. So sasabihin na naman ng mga nasa kabilang grupo ay pumunta na naman si BBM doon para ganito, di ba? Kung ano na yung sinasabi nila mga kabayan. Hindi ko alam kung paano nila ma-appreciate o bakit hindi nila na-appreciate yung ginagawa ni Presidente BBM mga kabayan. Eh alam naman natin na malaking tulong yan. Malaking tulong yan sa magsasaka mga kabayan yung ginawa ni President BBM, yung namimigay ng mga
kagamitan sa pagsasaka o yung sa pangingisda mga kababayan. Sobrang laki ng tulong yan para sa isang tao mga kababayan, di ba? So ito mga kababayan, yung patunay na itong nasa kabilang grupo ay talaga naman na sabihin natin na hindi sila marunong tumanggap ng katotohanan, di ba? So wala naman kasi mapupuntahan yung ginagawa nila, yung panay-panira nila sa administrasyon. Kasi talaga mga kababayan, ang mga tao ngayon alam na po nila yung buong katotohanan, 'di ba? Kumbaga nagising na po sila sa katotohanan na talagang ang presidenteng BBM ay talagang may malasakit mga kababayan. Kumbaga tunay na nagmamahal sa ating bansang Pilipinas. So baka may mag-react na naman diyan, ano. So ito, tuloy-tuloy tayo mga kababayan. Weeks ago, yung wing na bagong gawa. At dahil malaman po ninyo na sa administrasyong ito, napakahalaga para sa amin na maganda ang pag-alaga sa mga nagkakasakit sa ating mga kababayan at hindi lamang sa mga nagkakasakit. Inuunahan po natin ngayon. Hindi na natin inaantay na magkasakit. Tinitiyak natin na ang halimbawa, yung mga bata, kumpleto ang bakuna at nakakapagbigay tayo ng konsultasyon at hindi na namin inaantay na maging grabe pa ang karamdaman ng ating mga kababayan bago tulungan at sa umpisang-umpisa pa lang ay... So yan mga kababayan, at least na ipakita ko sa inyo yung ginawa ni President ng BBM doon sa Davao area, no? Kasi sabihin ng iba ay wala naman, kumbaga walang katotohanan yung mga bali-balita. So ito po mga kababayan, ipinakita na po natin, kumbaga nai-upload na po nila ito sa RTVM at ngayon ay ipinakita ko ulit sa inyo o lalo na doon sa mga makabilang grupo kasi nga yan po yung talagang hindi sila naniniwala sa mga nangyayari, di ba? Kahit matuklaw na sila, talagang ang pinapaniwalaan din nila mga kababayan nasa isip nila na hindi natin mabasa, di ba? Yung mga kalokohan na nasa utak nila. So maraming salamat po sa lahat ng mga solid na sumusuporta, lalo na ang nakasuporta sa administrasyon. Yun lang mga kababayan, God bless sa inyong lahat.